Ano po ba talaga ang nangyari kay Senator Bato? Nahuli nga ba? Chismis lang o diversion na naman para may ibang mapag-usapan? Kukunin na ba siya? Dadali na ba siya sa dahig? Ito po ang balita ngayon. Galing po sa ating PH Update. Palakpakan po natin. Nagbabalita ng katotohanan at binubulgar at hindi po namimili ng balita. Kung ano ang dapat ilabas, ilabas agad yan. Okay, kung trip nyo namin kasamang reaction, simulan na po natin. Alright, i-play na po natin ano ang meron. Assessment ho nitong si Atty. Salvador Panelo sa ika-12 araw ng impeachment trial nitong si VP Sara sa Senado ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At itong mga banat ni Bay dito kay Atty. Kapunan. At yung kumalat na balita kaninang hapon na kung saan marami hong nabahala, especially yung mga taga-suporta nitong si Senator Bato de la Rosa, na kung saan merong kumalat na balita na naaresto na daw ho siya. Pero sa kabutihang palad, wala hong nangyaring pag-aresto. Palakpakan ho tayo. Meron pa naman na post yung mga Talyanista Pensaynada. Ipinost na ho nila yung jet, yung... may post pa sila na ito na, nahuli na, no? May mga content lang sila, no? Eh di, sino ngayon ang fake news? Yung aeroplanong ginamit sa pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan meron ng caption na, bakit may jet? May i-deliver bang parcel? Talagang itong mga Talyanista sa imada na to. Sa bagay, enjoy nyo na yan. May isang taon na lang Grabe, isang taon na lang. Sigurado yung mga yan, baka babaligtad na yan. Wala na wala na magpapasweldo sa kanila. Tapos na no? Para silang nagtrabaho sa isang, ano bang tawag dyan? Opisina ng mayor o kaya basta nilagay sila dyan at para hanggang 6 na taon lang sila, no? Baka wala na mga kapatid, hindi na sila abutin ng masyadong matagal dyan. Konting tiis lang po. Ewan ko, baka babaligtad din yung mga yan, ano? May isang araw na makakarinig tayo, kaya ako lang naman ginawa yun kasi gipit ako. Kaya ako lang naman ginawa yun kasi kailangan namin ng pera, trabaho lang, ganyan, no? Malalaman natin yan. Wala na kayong balik na kayo, ika nga, hindi ko alam kung ano babalikan nyo. Kasi hindi naman sila tatanggapin ng mga naniniwala po sa Duterte. Buti sana kung ngayon medyo kumalas na sila. No? Kaso, hindi rin ata pwede yung ganon dahil kapag kumalas ka, baka may kalagyan ka. No? Hindi na magiging maayos ang iyong kalalagyan. Okay, tuloy tayo. Wala na kayong kita. Tapos na maliligayang araw ng ka. Pero bago ulat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya ng hutay dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang sa baba. Unahin na muna natin itong kay Bay, no? Itong mga obserbasyon niya sa mga ginawa nitong si Kapunan dyan sa nangyaring ika-12th day ng trial ni VP Sara. Hindi ko alam kung itong si Atty. Kapunan ay inuulyanin na o baka naman talagang mahina lang ang kukot. Huwag ka muna sumagot, huy. Sabi ng gano'n ni Kapunan. Pero sabi nila matalino ito Kasi mantakin mo yung unang pagkakataon, sinabi ni Chis Escudero, wala naman yung word na travel. Pero paulit-ulit niyang binabasa dun sa papel na hawak niya, yung salitang travel, advance. Wala naman dun. Ano yun? Pangalawa, ang description niya nitong irregular sa Tagalog daw ay kaduda-duda. Ayan na naman tayo sa suspicious tsaka unusual, no? Ayan na naman. Wala Alam niyo naman yung mga yan, mga kapatid Kaya lang naman gumagalaw ng mga yan. Ito'y hula ko lamang, sariling opinion lang Siguro dahil nga talaga sa pera. Sige, magsalita kayo dyan, magsalita. Kahit ano nang sabihin nyo, basta importante, bayad kayo. Ang kaduda-duda is suspicious. Paano naging irregular ay kaduda-duda? Ang irregular ay hindi pangkaraniwan sa Tagalog. Grabe, Talagang ewan ko kung propagandista ba ito o talagang mahina lang Attorney pa yan attorney. ang kokote o baka naman talagang dala ng pagiging ulyanin at katandaan niya. Hindi naman siguro. Dahil ang dami ko naman kilalang matatanda na matalas naman ang isip. Pero bakit siya ganun? Ewan ko. Kaya tuloy napapahiya yung mga witness nila
Oo nga, yung mga witness po nila, halos parang ano na rin, parang katim na rin po ng mga Duterte. Kasi kita mo, nabulgar. Yung confidential fund, sa mabuti pala yung pinaggamitan. Biruin mo, sabihin natin, dapat hindi mo yun ginamit. Kailangan pa ba makarating sa impeachment? Tangina, nakakaya. Dahil ganyan ang kanilang abogado. Mantakin mo ha. Pati yung witness sabihan niya na, "Uy, huwag ka muna magsalita." Ano yun? Ito mo na magsalita. Wala ka sa palengke. Grabe. Wala ka sa palengke. Nasa impeachment court ka. Hindi mo sasabihan ng ganun. Hindi para mong sinasabi sa tao na tinuturuan niyo yung witness. Oo. Hindi ganun ang witness. Ang witness ay sinasabi niya kung ano yung naranasan niya, nakita niya, at yung may kaalaman siya. Hindi siya tinuturuan ng prosecution. Oo. Doon sa, "Uy, huwag ka muna magsalita." Tinuturuan nyo eh. Anong tawag mo doon? Ay nako, Attorney Kapunan, sablay na sablay ka dito. Sayang naman yung integrity mo. Naku po, Sa tagal ng panahon na ikaw ay naging abogado. Tinatawag. Baka mawalan siya ng suki niyan, o kaya mawalan siya ng mga anong tawag diyan, yung mga gustong humingi ng tulong sa kanya. Mawalan siya ng kliyente, 'di ba? Dahil nga ayoko na yan, ayoko diyan. Hindi marunong magtanggol yan, baka matalo tayo diyan. Baka pagdating ng "Hoy, huwag ka muna magsalita." Tsaka yung ibang mga umaten dyan, ang kalaban nila VP Sara. Kasi pagka paanig ka nga doon, ewan ko lang kung magkaroon ka pa ng kliyente. Yun yung attorney kayo, di ba? Kaya talaga. Pagkapamanding kagalang-galang pero mukhang sumasablay ka na ng todo. Kawawa pa ka naman. Isipin nyo mga kapatid, attorney, tapos matanda ka na. Kung kailan tumanda ka, tsaka masisilip ng mga tao na ganyan ka pala. Yun. Diba? Dapat kasi dito sa mundong ibabaw, yung respeto in-earn yan. No? Pinaghihirapan din yan mga kapatid, at tsaka kailangan makakita sila ng mabuti sa'yo. Ngayon, tumatanda ka, tapos nakikita nila ganyan ka. Kung kailan ka tumanda, marami dyan. Kahit sa Senado, sa Kongreso, yan, marami dyan. Kung kailan ang mga tumanda na, saka naglalaway sa mga maleta. Diyos ko po. Kung kailan tumanda, tsaka naman kayo, nakakatakot yun, di ba? Dito sana kung bata ka pa, gumagawa ka ng mga mali, gumagawa ka ng mga kasalanan, pero pagka matanda ka na, dapat medyo hindi lang laylo, kailangan talaga magpakabuti ka. Kasi hindi mo alam kung kailan ka nakukunin, kung kailan ka diba? Sa bagay, hindi naman natin masasabi. Minsan kahit bata, pwede nang kunin eh. Pero pagka matanda na, malapit ka na sa katotohanan. Kaya dapat magbago ka na. O kaya maging mabuti kang ehemplo sa mga tao. At bilang ikaw naman, pag matanda ka na, pwede ka nang mag-resign. Siguro marami ka nang ipon. No? Huwag ka nang makontento ka sa kung anong meron ka. Tapos pumunta ka sa tabing dagat, may upuan ka dyan sa tabing dagat, naririnig mo yung alon, tapos ikaw nagkakape ka. No? Wala eh. Alam nyo kung ganito kayo, nakakatawa kayo pagdating po ng paghuhukom. Ganun ho talaga. Pagka wala na talaga sa linya yung pinaglalaban, sa ayot sa gusto nyo ho, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya naman, huwag mo nang itaas ang kamay mo, Senator Bato. Taas yung alaw talaga, sumuko no? Sabi kasi sumuko, ang dami rin lumalabas sa akin, sumuko daw. May nag-traitor. Ano ba talaga ang totoo? Nakita ho nating post yan sa social media. Magandang balita dito, wala hong nangyaring aresto. Ayun. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin. Maging ako na ano rin ako, na nagulat din ho ako dyan sa post na yan, itong si Attorney Jimmy Bondok. Pakanahon ni Attorney Jimmy yan di ba? Daming nagulat dyan sa ano niya na yan. Post niya na yan. Pati mainstream media nga, pinikapuya ang post niya na yan. Sandali lang ho, papakita lang ho ako sa inyo ng mabilisan. Kumbaga, gusto kong gunitain ang isa sa mga legacy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ho muna natin, August 3,
Tapos na ho, kahapon ko nakita to pero hindi ko ho na-post. Pasensya na ho. Kaya naman ngayon ko ipopost itong isa sa mga legasiya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alright. Duterte signed free college education law. Ooh. August 3, 2017. Wow. Pinirmahan ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung batas Saan yan? na kung saan libre na mag-aral sa kolehiyo. Hindi ko kaya bamakin yan ha. Ginawa, pinanukalay ang free tertiary education na yan, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ng Ngayon lang tito niya si pinirmahan. Ninoy Aquino at naipasa lang ho yan. Kasi pagka natapos ang isang kongreso, hindi naipasa yung isang di ba? Pagkakalam ko gano'n yun, kailangan na yun na naman, balikan na naman yan. Pero tanging administrasyon ni Rodrigo Duterte ang nagpasa sa free tertiary education. Ito, former President Rodrigo Duterte signed Republic Act number 10931 or the Universal Access to Quality Tertiary Education Act granting free tuition and other school fees in the state universities and colleges. Ayan, sa mga universities, no? Ayan, tinanong din natin kung saan ba yung mga libre na yan. Lahat ng states, universities, and colleges. Ito ang mga universidad at kolehiyong pinatatakbo at pinupondohan ng pambansang pamahalaan. May higit 110 SUCs sa buong bansa. Oh, magaling ha. Mga CHED, recognized local universities and colleges. Ito naman ang mga kolehiyong itinatag ng mga lokal na pamahalaan, LGU, na nakapasa sa standard ng Commission on Higher Education. Wow! Mga state-run Technical Vocational Institute, TBIS, no? TBI, mga paaralang nakarehistro sa TESDA na nag-aalok ng mga kurso para sa National Certificate, NC o NC2. Wow! Halimbawang mga uri ng paaralan, University of the Philippines, Polytechnic University. Yan, maganda to sabihin din natin, no? Central Luzon State University, CLSU, Rizal Technological University. Tapos Pamantasang Lungsod. Ay, i-search nyo na lang mga kapatid, napakadami, no? Maganda to para po sa atin. Kasi ang hirap mo magpaaral din, di ba? Sa mga mayayaman, chat siya. Pero sa mga saktuhan lang at hindi naman maka-afford ng mga isang damukal ng mga tuition fee, dyan, may mga libre po pala. Okay, tuloy na po tayo. Palakpakan na natin. Dahil yan kay Tatay Digo, ngayon ikaw, nandun ka sa libreng paaralan. Tapos sinisigaw mo, Marcos kami. Kapalan mo pa mukha mo. Rodrigo Duterte. Ngayon, Lalo sa magulang. may nagtatanong, bakit PH? But talagang kahit wala na si Rodrigo Duterte, ba't suportado nyo pa rin siya? Naman. Kasi nung panahon niya ho, doon nagkaroon ng kumbaga parehas na playing field sa pagitan ng mga mahihirap at mayayaman. Kumbaga, nung panahon na yon tayo pantay-pantay talaga. Diba? Yung mga sigang kriminal noon, tapos takot tayo sa mga kriminal, sila siga nung panahon ni Panot at ngayong mga panahon na to, nung panahon ni Digong, yung playing field nagkapareha, yung mga siga-sigaan na kriminal, hindi na tayo natatakot dahil alam natin ang ating pambansang kapulisan noong mga panahon na yon nakabackup para sa mga ordinaryong Pilipino. Diba? Yung crime rate bumaba, yung presyo ng droga talagang skyrocket dahil nga wala na supply pahirapan kasi nahuhuli nagugurgur yung mga puser. Ngayon, wala. Mga kapatid, hindi nagugurgur. Nakakabalita tayo, isang mangingisda, nakakuha ng maraming sako ng shabs, tapos sa van, tapos mangingisda ulit, tapos sa dagat palutang-lutang. Wala, puro ganun na lang, di ba? Wala tayong nababalitaan pusher na tumba, durugista na tumba. Ang mga nababalitaan natin ngayon, mga kawawang riders, etc. May mga hinalay, mga ganyan. Kaya itong ating Pilipinas ngayon,
pakiramdam ko hindi na po safe ang ating mga kabataan. Lalo na rin ho sa mga nagtatrabaho ng gabi. No? Kaya dapat ito mabago ulit eh. Kasi para sa akin walang pakialam mga administrasyon. Basta kailangan pabagsakin ng Duterte. Ganun lang sila. Yun ho ang nakikita natin mga kapatid. Pabagsakin Duterte, pabagsakin. Diba? Okay, dito na tayo kay Senator Bato, no? Wala na yung kay Senator Bato. Tapos na rin, Ayun. So, sa madaling salita, yung kay Senator Bato, wala hong nangyaring maganda. Kay Senator, ay kay Attorney Pampilo Lacson. Hindi pala attorney yun, Attorney Panelo, mga kapatid, alam naman na ho natin yan na hindi maganda ang mga sasabihin niyan sa impeachment kasi nga, mga kulang-kulang po yung sa mga ebidensya nila, imbis na makatulong sa mga prosecutor, nagiging credit spot nakakaganda pa ng imahe ng ating Vice Presidente, gaya na lamang ng confidential fund. Biruin mo, confidential fund itinago na nakatulong pala. Bakit sabihin na nating mali? Hindi mo dapat ginamit yan sa ganyan. Oo, sabihin na natin. Pero bakit kailangan makarating sa impeachment trial? Di ba? Nakakapulpul po yung ginagawa ng administrasyon ngayon. Kaya kung sasabihin mong Marcos pa rin, king ina mo. Yun lang po.